Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang muna't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong... Kami pong mga taga-subaybay, narito po muli ang ayon sa kasulatan Gabay sa mga Kabataan. So this afternoon po ay magpapatuloy po tayo sa ating topic. So actually, nandun na po tayo sa chapter 103 po ng sulat po ni Miss Ellen G. White na Messages to Young People. At ang ating title po today is Holiday Presents. Ayan, tamang-tama, kakatapos na ng mga graduations. So kanina ay napag-usapan natin mga money garlands or something like that. So ngayon, di-discuss natin na tama kaya, Sister Sha, na magbibigay tayo ng mga extravagant extravagant amount of money para sa ating mga kapamilya. Ayan, i-discuss po natin ngayong hapon para maging maingat naman tayo bilang mga Adventistang Kristiyano kung paano natin naharapin mga ganitong mga uri ng mga selebrasyon. Okay? So, ngayong hapon ay babati po muna ako, no? So, binabati ko po si Doc Melody. Ayan, good afternoon sa iyo, Doc. Thank you sa pag-assist po sa aking anak. And then, at the same time, binabati ko rin si Gabe, yan, si DJ at si Donita, Sister Sha at si Jayden ay nagpa-part-time dyan sa Dentrix, sa Sana All. Ay ko sa anak ko, mag-part-time ka nga rin dito. Sabi niya, mamalayo. Okay, anyway, so sa mga kabataan ngayong bakasyon, ayan, para makatulong kayo sa inyong mga magulang, pwede kayo mag-part-time job para naman mabigyan nyo ng kahalagahan ang value ng pera. Kasi na-discuss natin nung nakaraan na dapat itong mga tinatangkilik nating mga financial na pagpapala ay ibinabalik din naman natin sa gawain para sa ating Panginoon. So pagtatapos po na kanyang ministeryo dito po sa lupa. Okay, so ngayong hapon ayun lang po aking mga babatiin. Sister Sha, baka may babatiin ka pa. Ayan, so muli po, good afternoon po mga kapatid, and it's nice to see you again. Medyo matagal kami nawala, no? So, ganun talaga minsan ang buhay, may nawawala, may bumabalik. And so, sa hapon po natin si Brother Jasper. Ayan, so mainit na rin daw sa Saudi. At ganun po si Sister Sel Panganiban. Pinilit ko talaga siya manood. Kasi Sister Sel manood kay
dyan. So ito po ay nasa GOB Church natin dito sa GMA. At ganun po kay Sir Kathleen Torrempalma. Ayan. So sila po, next Sabat po nandun ako sa GMA, sa Church of Cell. At next Sabat naman po doon naman ako na Sir Kathleen. Ayan. So magandang hapon sa inyong dalawang kababaihan ng iglesia para kayo po'y patuloy na maging matatag po sa ating pananampalataya. Ganun po Sir Lilibet, kay Mami Ruth, kay Mami Esther, manood kayo na dyan. Mami Esther. Ayan. Ganun po kay Ate Amber, nanonood siya. Maraming salamat anak sa pagsubaybay. Ayan. Siyempre, ganun po sa aking mga magulang na busy ring manood. Ewan ko lang kung ano pinapanood. Ayan. So magandang hapon sa inyo dyan, sa mga kapatid. So ngayon po, ayan, Sir Ye. Okay, thank you Sister Cha. So ngayong hapon ay bago po tayo magpatuloy sa ating formal na pag-start, tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming banal, sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Mag-aaral muli kami ng pandagdag po kaalaman para po sa mga kabataan, gaya na rin po sa aming mga magulang na kung saan, paano po kaya namin tatratuhin ang pagbibigay ng mga regalo sa mga holidays na dumadating sa aming buhay. Nawag gabayan kami na may discuss namin ito na may kasang-ayon lamang sa inyong banal na kalooban at magamit po ito sa pagtatapos sa inyong gawain. Gabayan ang aming mga kabataan na sa kanilang paglago ng kanilang pananampalataya at paglaki ng kanilang physical, Panginoon. Nawag gamitin ang kanilang mga katalinuhan, kalakasan at mga talento upang mapatapos na po ang mga gawain dito sa sanlibutan. Patawad, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito lang po ang hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O ayan, so good afternoon po. So ang ating topic is holiday presents. Ayan, so para tuloy naisip ko pagka nag-birthday pala tayo. Hindi naman holiday yan. Uy, para sa atin, biggest holiday kaya ang birthday. Di ba sabi nga sa nabasa kong libro, kalimutan mo na daw ang lahat. Kung ayaw mo daw maghiwalay kayo ng asawa mo, garang brother Don, kalimutan mo na daw ang lahat, wag lang ang Birthday anniversary nyo at ang birthday ni Mrs. Kasi pag yan ang nakalimutan mo, sa labas ka na matulog, honey. Yan, ganyan. So, napakahalaga, no? Marami tayong holidays na inobserve sa iba't ibang bansa. Actually, sa Pilipinas, ang pinaka-greatest holiday siguro Christmas or New Year. Sa ibang lugar, ayan, Thanksgiving din or New Year sa ibang lugar. Pero may mga ibang bansa naman na pang-wedding minsan, Sister Cha, inaabot ng 1 linggo. Actually, sa Pilipinas, sa mga probinsya, kailangan mong patayin ang isang baka. Ayan, kailangan magtutumba ng baka. Grabe ang celebration, 5 days. Actually, sa Bible, nadidiscuss din ang 1 linggo talagang feast para sa celebration ng mga kasal. Wala kasi bossing. 1 taon na celebration ng kanyang birthday. Ayan, so i-discuss natin ngayong hapon, ano po ba talaga ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga regalo? Ito ba'y dapat ay extravagant? Ito ba'y dapat ipinagkakait? Or ano ba ang dapat ang ginagawa natin sa mga tinatangkilik nating pananalapi kung paano natin ito tatratuhin. Ayan. So, babasahin ko yung unang quote po ni Miss Ellen G. White. Ano kaya ang ipakahulugan nito, Sister Cha? Sabi niya is, the habits of customs are so strong that to withhold gifts from our friends on these occasions would seem to us almost a neglect of them. Halimbawa, may mga special occasion na nabanggit ko, let's say Christmas and New Year. Paano kapag hindi mo nabigyan yung mga kaibigan mo? Ano kayang mararamdaman nila, Sister Cha? Ayan, so usually kasi sabi nga dito yung holiday present. So, una agad tumaas sa isip ko, although we don't celebrate Christmas, syempre ang mga Pilipino talaga ay dahil na-conquer tayo ng Spaniard, and then most of us talaga dito sa ating bansa ay mga ibang reliyon, nasa mga side talaga ng Catholicism. Talagang they would prefer yung gift. Sa kanila mahalaga yung regalo Ano ba yung mga holidays meron tayo? Siya pinakamalaka talaga nating binibigyan ng time yung holiday season ng Christmas at New Year. Na parang yung talaga yung sa kanila na parang it's a big deal talaga, no? Sabi nga nito, paano naman kasi naging yung habits, yung custom natin, ay naging habit na. Kaya ano sinasabi natin na wala tayong Christmas, hindi pa kami nag-celebrate ng Christmas, hindi talaga, they would not deny the fact that they would prefer talaga gifts pa rin. Minsan sabi na hindi nga kayo nag-celebrate ng Christmas, tumatanggap naman kayo. Di ba? Ano ba to? Brother Dan, mahirap bang tumanggi? Ako tumatanggap din ako. Kasi di ba parang, wala tayong Pasko pero tumatanggap kayo ng regalo. May 13 ano din kayo, 13 month pay. Ba't dapat hindi kayo tumatanggap niyan? So, kami naman tumatanggap. Ako hindi na rin ako sa nagbibigay. Parang, since I understood, naunawaan ko kung gaano
yung penetration talaga ng paganism, ng mga pagana sa ating bansa, sa ating reliyon, ay talagang I get rid of that kind of custom. Yung holiday ng Christmas, at hindi talaga ako nagbibigay ng regalo. Kahit na may inaanak ako, hindi na ako nagbibigay. Kasi parang in other way na lang, sa ibang araw na lang ako sa ibang buwan, pag birthday niya, yun. But not with that extravagant, no? Sa atin kasi, ang mga Pilipino, dahil naging custom natin, no? Dahil kultura, na parang kahit wala ka nang makain sa ibang araw, basta sa kanila pagdating ng Noche Buena, yung 24 tsaka yung 31st ng gabi, parang it's a big feast talaga. Diba? Uwi pa. Kaya sabi nila, ang mga Pilipino daw, iba ang Pasko ng Pilipino. Kasi nga sasabi nila na parang yung heartwarming na hindi lang siya dahil sa religion Minsan dahil sa kultura na kung saan ito yung time ba nakauwi sila ng Pilipinas, nag-enjoy sila with the family. So there's nothing wrong with that, no? Siguro sa atin, syempre, we don't celebrate because we don't believe. And hindi naman talaga dapat siya sinaselebrate. Pero yung reason kasi ngayon is about giving gifts. Ayan. So, dapat ba nagbibigay tayo ng regalo? O dapat ba umatan tayo ng mga Christmas party? Diba? Sa Christmas party, may exchange gift. Dapat ba tayo sumasali na exchange gift? Sabi nga rito, na paano yung mga kaibigan mo na nag-expect ng regalo pag Pasko? Kasi maliban talaga, sa akin kasi si Sir Ye, alam nila na I don't celebrate Christmas. So talaga alam nila, I don't give gifts. Kasi hindi ako nag-celebrate at mabibigay ng regalo. No? But then, some of them would just give me something. And I would say, thank you, ganyan. So, minsan mahirap kasi nga, pag sa kultura ng mga Pilipino or even other country, ang gifts kasi parang, it's a status symbol na rin No? Mahirap magbigay ng regalo daw sa mayayaman kasi meron na lahat sila. Pag nagbigay ka na hindi maganda, di ba, Sir Cecil? Sabihin sa'yo, ano ba nagbigay pa? Fake naman. Di ba, ganyan? So, pupulaan ka pa. So, better yet, wag ka na lang mag-abot. Pero sa atin, no, sa mga bata, ewan ko lang, Sister Ye, what do you think about this one, no? Kasi sabi nga dito sa atin na kung saan na parang they may think that we neglect them. Diba? Kasi pag dito nagbibigay ng marigalo o ng pera, ganyan, diba? So, sa akin kasi, I am not really that, I don't celebrate it. Pero pag may nangangaroling sa amin, ewan ko lang, kasi yung nangangaroling, hindi naman yung regalo. Kasi sa akin, naawa ko sa mga bata, si Sir Ye. Kasi sa mga bata, feeling ko kasi, naging bata rin ako So, nung bata tayo sa Sir Ye, di ba nangangaroling din tayo? It's not because we celebrated Christmas, no, but the feeling of may nagbibigay. Na parang, ito yung time nila gawin nating opportunity na makakuha rin tayo ng makalikom ng salapi. Ginagamit namin ito dati sa choir ng mga bata, pambili ng uniform, pambili ng gitara o ng malilit na organ nila para nagagamit din naman sa church. So, yun ang ginagawa natin dati, no? And ang mali lang doon, syempre, we sang yung mga Christmas songs. Kaya ngayon, yung ABS-CBN na rin kinakanta namin na. So, hindi na rin. So, parang, hindi na rin talaga. So, pero pag sila nang pupunta sa bahay namin ngayon, nangangaroling sila, binibigyan namin sa not because it's Christmas, it's because minsan, doon lang sila makuha rin ng pera, nakapag-ipon, pambiling bigas, o pambili ng pangangailangan sa tahanan. And I could see na masaya sila, bigyan mo ng 5 piso, di ba? So, kaya po, nag-ipon ako, hindi dahil nag-celebrate ako, and I don't think it's wrong naman to share. Kasi sabi ni Ellen G. White dito, di ba, sa number 2, how do we also share yung mga blessings sa atin ng Panginoon? Which is nice to give. Pero we don't celebrate, ay kasi Sir Ye. Kasi naman, aaminin na natin sa hindi, ito naman talaga yung season na kung saan nakakatanggap tayo ng extra. So ito din yung time minsan na kailangan natin makapagbigay or dito tayo makakapagbigay kasi meron tayong extra. Pero alam mo, to cut you off, no? Hindi lahat ng bansa si Sir Ye may 13-month pay, ha? Totoo Pilipinas yan. lang talaga. Sa Korea wala. Meron silang Christmas bonus pero optional. Depende sa boss kung gusto magbigay. Pag ayaw, wala kang choice. Pero anyway, yun nga, dahil nga siguro sa kustumbre natin na kailangan natin magbigay during this holiday, kaya naman siguro yung gobyerno natin very generous enough. Kaya ito rin naman yung time din talaga na magkakaroon tayo ng effort na magbigay sa kanila. Pero ako kasi, I don't think negative about giving. Yun nga lang, mga kapatid, katulad sa gobyerno, papayuhan ko na kayo. Para October ata, natatanggap na yan, as early as June. First week ng November. May June sila. May June. Iba pa yun. I mean, bago mag-Christmas.
Christmas. So, para naman hindi tayo mapulaan ng mga taga-ibang kaibayo sa pananampalataya, we could give that earlier. Huwag tayong sumabay. Ito pang New Year's gift ko to sa iyo, ha? O kaya after the New Year. Kaya huwag tayong sasabay kasi nahusgahan tayo. Gawa ng, tinan mo, namimigay araw ng Pasko. And then, at the same time, sabi nga ni Miss Ellen G. White, shall we not during the coming holidays present our offerings to God? Ayan, napakaganda nito, no? Sino ba yung mga dapat nating bibigyan? Yung mga kamag-anak ba nating mayayaman na pag binigyan nyo, ano ba yan? Peke? Di ba? So, bigay daw natin, sabi saan, children may participate in this work. Bigyan natin yung mga taong mahihirap. Mamili tayo ng ating mga bibi. Katulad sabi ni Sister Sha, may mga nangangaroling na bata na nag-iipon pambaon. Nakita mo naman talagang, yes, pang walang-wala para pang pagkain. So, it's nothing wrong with that. Pero yung bibigay mo yung nangaroling, halimbawa, ay isang malaki ng organisasyon, kailangan nilang magamit pang for a party. So, dapat inaalam natin, sino ba yung mga nararapat or karapat-dapat bigyan ng ating mga regalo. Isa pa, have we tried inviting our poor neighborhood o maghanda kayo ng December 24, imbitahin nyo lahat ng walang handa, pakainin nyo, nagawa nyo na ba? Imbitahin nyo mga pili nyo mga bisita. Walang ganun nagluto ako ng special leche plan para lang to sa'yo. May leche plan din siya, pataasan lang pala kayo ng sarap ng leche plan, o diba? Hindi ito nakaka-glorify sa ating Panginoon. So kung tayo man ay naghahanda sa ganitong mga season, ngayon babaguhin na natin, Sister Sha. Imbitahin nyo na yung mga kapitbahay niyo, yung mga homeless dyan. Ang tanong, papapasukin nyo ba sa tahanan ninyo? Kasi, baka magnakaw lang ito. Ay, ang baho-baho naman. So, kung hindi natin magawang imbitahin sila sa ating tahanan, ipak na lang natin, Sister Sha. Magkaroon ng food pack, tapos ipimigay. Di mararamdaman nila na, wow, ganito pala sila magtrato ng mga tao sa, ang Adventist, hindi yan nagpista sa bahay, namimigay yan ng pagkain. O, sana all. So, ganun, baguhin natin yung kustumbre natin. Huwag tayong makisang-ayon sa sanlibutan. Ano pa? Sabi dito, have we tried celebrating holidays and yet you give your food to the poor? Halimbawa, birthday nyo, try nyo na ba, imbis na magpa-maxes for mga famous restaurant, i-celebrate ko na lang to dun sa Tondo. Doon sa mga walang makain din, magpa-sopas ako doon. O kaya magbigay ako ng lugaw. And then, nakatulong pa kayo dun sa mga batang gutom. Nabigyan nyo pa ng pampatawid gutom yung mga bata na nagugutom. O mga kapitbahay nyo, walang school supplies, diba? Kesa naman, handa kayo ng handa. Ang ini-invite nyo rin, mga marami rin nakakain sa tahanan. And kaya high blood. Result, puro matataba. And then, stroke, high blood. And then, after ng mga holidays, ang daming pasyente sa ospital. Yan ang hindi nakakalugod sa ating Panginoon, Sister Sha. Tsaka yung, alam mo yun, parang maghanap tayo napakaraming pagkain na actually, we cannot really eat them Yung pang IG lang. Minsan may mga ganun tayo na parang yung connotation na parang superficial, everything is like superficial just to brag. Kaya minsan sabi nga, di ba, nung dating ng pandemic, ang daming mga after ng pandemic, magpo-post masarap na pagkain. Ganyan, sabi nung iba, sana wag na kayo po mag-post kasi maraming taong walang makain. Not because we don't care, because that's naman your food However, you have to be sensitive to the needs of the people. Na parang, why we keep on posting, di ba? Nung kinain mo, ano ba yung ginawa mo, ano yung handa niyo, paramihan talaga. Kaya natutuwa ako pag New Year, kasi punong-puno na yung mga Pilipino, tayo sa ating faith. We don't celebrate Christmas, yet we have Thanksgiving naman on the New Year. Sa atin kasi hindi siya celebration, sa akin kasi it's about Thanksgiving, pagpapasalamat. So sa amin, so in our family, when we have our handa, it's not because it's New Year, no? It's about the Thanksgiving. Kasi wala tayong Thanksgiving na celebration. And like sa US, they got it in November. May Thanksgiving. Sa tayo wala. So, yung Thanksgiving natin, tinataon natin ng December 31st para sabay na lang sa papasok ng bagong taon. And that's nice because everybody can be with us. And then, wag natin kalimutan talaga, hindi lang pang Instagram dapat yung luto natin. Kasi sa mga neighborhood natin, marami diyang hindi nakakain. Yes. Kahit yung mga, minsan kasi parang, yung mga kapitbahay tayo, minsan nagluluto tayo marami, no? Kasi ako iniisip ko yung neighbor agad. Yes, yung may bibigay ko sa kanila. Parang dami niluto. Kung hindi naman sa ating lahat, diba? Para sa kapitbahay yan. So parang, that's the only way that you can show your gratitude sa Panginoon na rin para itulong mo sa iba. And then, ito lang siguro, baka ma-misquote din tayo, no? We don't do it only on Christmas holidays or New Year, but we do it most of the time. Maging practice natin na nagbibigay talaga tayo, like ating birthdays, ayan, said na
magpakain tayo sa mayayaman, instead na ganito, why not in the simple food that we can prepare and to give to the needy talaga, which yun yung mga self-sacrifice natin na dapat ginagawa natin, no? Na kung nga sir, gusto ko talaga yan siguro, it would be starting no soon, na every payday talaga, bala ko magluto ng lugaw. So nag-iisip lang paano ko bibili ng malaking gas range kasi wala akong pera pa. So yun pa talaga yung bala kong gawin na parang every payday, magpapakain talaga Sige, ako. pipila ako doon, sabihin mo Sure. Ako na magluluto. Ganun sir, magpapagwanan ako ng parang cart para itutulak lang siya. So, that's, yung parang, I want to give back yung glory sa Panginoon sa pagtulong na rin talaga. Kasi ang daming nagugutom sa suye. Ang dami talaga mga bata. Alam mo, akala mo lang normal, pero actually talagang gutom sila. Marami dyan sakali yung mga nasa paligid natin. So sabi nga rito, we should not be selfish just to celebrate what we have to show off na meron tayong ganito, may pagkain. Oh, swerte nyo, may pera kayo eh. Paano naman yung iba? So sabi nga rito, paano daw natin mag-glorify yung Panginoon sa magitan ng pagtulong at pagbibigay ng regalo. Tsaka yung mga siguro pagbibigay natin ng gift, Sister Yeno, huwag natin itaon lagi ng December 24, Yes. 23, but why not give it earlier? Diba? Para hindi naman nakikita na, uy, nakikisabay naman pala kayo sa Pasko, diba? Okay, so punta po tayo dito. Ang ganda ng sinabi ni Miss Ellen Joy. Saan ba dapat napupunta itong mga presents natin? Sabi, we must receive our holiday presents. Sino ang dapat makatanggap? Sabi ni Miss Ellen G. White, missionaries. Yeah. Ayan, yung mga manggagawa natin, yung mga pumupunta sa mga bundok upang mangaral para naman, no? yes, para naman mapabalitaan yung mga indigenous na mga tao para naman makasama natin doon sa langit. And then yung mga widow daw po yung mga, pero maging maingat tayo, may mga widow naman na mayayaman din. So tingnan natin, ito talaga yung sa Bible, kung babalikan natin ang Biblia, ito yung talagang mga wala talagang source of income. Wala silang mapagkukunan, walang asawa, walang mga kapamilyang sumusuporta. At siya mga fatherless, sister siya. Magsusuportan mo ako, fatherless, ang maano ko, dalawa sila, tandaan mo yan. Yung mga walang tatay, yan. So dapat ito yung mga nililingap natin. Pero Wala yung akong mga, natanggap na regalo. Bakit ganun? kasi nga, we don't give it. Kasi hindi. Ang tagal ko, para limbawa na sa mga institution, matagal kong single mom pala. Tapos wala akong natanggap na tulong para sa mga anak ko. Di ba pag Women's Day, nagbibigay naman ng Wala yung card. Naging Ballpen. Di ba sa ayas na may guy? Hindi kasi I see, no? Siguro I'm not that so sensitive lang. Pero kasi I could see na, hindi lang sa church natin, no? According from the survey ni na Ma'am Auda dati, na Ma'am Jade, Pastora Jade, na napakaraming single moms or widowers sa ating mga iglesia na they are neglected talaga. Na parang hindi lang natin talaga sila pinapansin kasi wala naman silang pera. So nakakalungkot kasi sa atin, even in our institution, minsan may mga status symbol na rin talaga na, but then sabi nga rito, we should not neglect them, mga fatherless, kasi kawawa naman yung mga bata, wala nang ama, wala pang tumulong. Buti na lang may trabaho si mama, ganyan, no? So parang, but then we should not neglect them talaga. Okay. So, tama yung sabi ni Sister Sha. So, alamin natin, sino ba yung mga kailangan dapat nating tulungan? Sabi nga po ni Miss Ellen G. White, mag-calculate tayo, Sister Sha. Magkano ba ang nagastos nyo sa mga holidays? At ang tanong, magkano ba ang naitulong nyo sa mga mahihirap? So, malaking challenge yan, Sister Sha. Katulad niyan ngayon, marami tayong mga birthdays or holidays. Willing ba tayong i-sacrifice ito mga some or enough money na to or certain portion ng ating tinatangkilik para naman makatulong tayo sa iba? We have to extend. Kasi kapag tayo nag-celebrate, tayo lang naman sumasaya. Wow, birthday ko ngayon, kakain ako ng masarap. Paano naman yung ibang nagugutom? Napakain nyo na kaya na masarap? Yan. So, may mga nag-aaral sa probinsya, Sister Sha. Meron no isang kabataan na nag-aaral silang sabay, pero kapag lunchtime, sila ay tumatakbo dun sa may mga palayan kasi nahihiya sila kasi nagsishare sila ng baon, tapos yung ulam nila ay asin. Pero talaga ay masikap sila mag-aral. So nakita sila isang vlogger, tinanong sila, bakit kailangan yung lumayo? Kasi nakakahiya po sa mga classmate namin kasi asin lang po yung ulam namin. So, yung mga taong ganun, yun ang dapat na nililingap natin. Iimbitahin natin yung mga well-off na rin. Magbibigay din ng mga mahal na regalo. And then, minsan sa sobrang dami, kasi bawal din yung extravagant, Sister Sha. Katulad na ba ng kasal. Ano yung mga pinakamaraming regalong natatanggap nyo? Electric fans. Tapos may kinasal na iba, ibibigay din yung electric fan. Ano pa? Rice cookers. Ayan, yan. Sobrang
sobrang daming rice cooker, sobrang daming electric pan, ang mga tsaka plato. Minsan, yung mga ganitong uri ng ito ay waste of money. So, dapat naiisip natin na saan ba pwedeng gamitin itong mga nagagastos natin sa mga holiday presents na pwede namang valuable doon sa mga taong nangangailangan. So, ngayon challenge ko yan sa inyo sa mga kabataan at sa mga parents out there ha. Paano ba natin yan lalaanan ng ating mga budget, Kahit pa sabing maliit yan, Sister Sha, dapat natuturuan natin, mga kabataan natin, maka-involve sa gawain ng hindi lang lagi self-gratification at saka yung gluttony. Kasi hindi natin maiwasan, di ba, sa sobrang dami ng kinakain natin, hindi natin nag-glorify ang Panginoon kasi nasisira natin yung ating katawan. So, I could really identify na parang pagdating ng mga holidays, ang dami talagang pagkain. Talagang, how can we eat this? Na parang hindi mo ma-imagine na paano uubos yung mga itong unang pagkain na parang hanggang 5 days sa rep. Kaya pag sa bahay, pagdating na ng 24 hours, sabi ko, pinamigay yun na kasi dapat yan. Kasi ako ayoko po nang napapanisan or nabubulukan ng pagkain sa rep. Mabuti pa ipamigay mo yan kaya sa masiraan ako ng pagkain. And I felt bad kapag may ganun. Kasi parang, ang mahal, pwede mo naman ipamigay, ba't mo pa tinago? Tapos ang bubulok lang pala. So may mga ganun tayo na parang sometimes we just throw na lang, no? Ayaw, kesa naman ipakain mo, talagang parang nung napunta kami ng Baguio nung last Thursday, malaki din ang naggastos ko, Sister Ye. Kaya habang kinikwento, sabi mag-calculate ako ng ganastos ko. Malaki-laki din naman, no? Pero ang natanong ko, magkano na ipamigay ko ng time na yun? So naisip ko agad, meron po dumatandang lalaki na sa daanan siya ng Cordillera University, natutulog siya sa pathway. Sobrang tulog niya talaga, sobrang itim niya. Lahat talaga totally na madungis si tatay. Tulog na tulog talaga si tatay. Imagine mo, alas 11 ng umaga, tulog na tulog siya. So ngayon, sabi ko, wala akong bariya, makabili ng pagkain kay tatay para mabariya din pera ko. So, we bought food, water, and even yung Gatorade. Tapos sabi ni Amber, kawawa naman si tatay ko. Alam ko ng kawawa. Sabi niya, ginising ko niya, tay. Hindi talaga siya nagigising, girl. Baka patay na. Tulog talaga, hindi pa siya patay. Hindi patay, buhay pa naman. So, gising ko, tay, may pagkain ka. Tapos sumingi siya sa amin, tapos binigay namin yung plastic na may mga tinapay, mga pagkain siya, mainit pa. Tuwang-tuwa. Tapos, malis na kami. Umupo na kami doon sa harapan ng SM Baguio. Mapanood namin siya, yung mukha niya talaga, Sister Ye, sobrang saya. Tapos nakain niya yung pagkain. Tapos tinabi niya yung mga tira kasi baka daw nakawin. Talagang grabe, tubig talaga yung una niya binuksan. Sabihin, people are just sleeping because of hunger. Diba? Para makalimutan yung gutom nila. So, para makalimutan daw nilang gutom, makain sa yung iba, Sister Sha, nagra-rugby. Kasi parang hindi nila sometimes I can blame them kasi wala silang pagkain. Totoo. Na parang nag-hit sila, gagawin nila para daw makalimutan nila yung maghapong gutom, no? So, tapos nag-spend ako ng pera. Tapos, nung gabi, nagpunta kami doon sa may market, meron doon isang kabataan, gitara siya ng gitara. Kasi nakalagay doon, ma'am, maawa po kayo, nag-iipon po ako para sa bagong gitara, ganyan. Tapos, after a while, nung padumaan kami ulit, sabi niya sa kamay niya, sobrang sakit na. Kasi ang tagal niya doon So, una nagbigay lang kami ng mga barya-barya, ganyan. Tapos, nung kinausap ko siya, umuwi ka na kaya, gabi na, pawis ka na. Kasi grabe, kanta lang siya ng kanta. Sabi ko, kailangan ba ng singer? Ako na lang kakanta kasama mo, tutugtog ka na lang. O, hindi nakaipon ka pa sana. Hindi, tapos binasa ko yung kailangan niya. Yun na nag-aaral siya, supporting siya. Tapos siya na rin yung nagbibigay ng tulong sa magulang niya kasi nga yung gitara doon niya nabasag. So kailangan niya bumili ng bago para pang tugtog niya. So nanghiram na siya ng gitara, antigas ng gitara, kaya yung kamay niya sugat-sugat na. Sabi ko, alam mo, ka lang, diretso ka lang sa pangarap mo, di ba? May mga ganun, no? Matama na kahit sa simple, so nausap ko siya, humigay ako ng pera, masaya siya. Alam mo yun na, sa maliit na halaga, na mas malaki pa rin yung nagastos ko kaysa sa natulong ko, which is mali. Diba? Kasi, naging masaya daw kasi. Parang hindi pa rin tama, no? Na sasap lang natin na nakaka-guilty na ang dami mong na-spend sa ibang bagay pero para sa pagtulong, minsan nahihirapan tayong magbigay. Pero ako talaga, sir, mga puso ko sa ganyan. Ayoko lang talaga yung
gahawakan Paying ako, pera. gusto paying pera. Ako yung gusto ko yung taga ako yung nagkukusa. Na nakikita ko yung needs niya. Minsan hahabulin ko pa talaga. Tama. So, yun yung gusto ko na mangyari sa buhay ko, tumulong. Kaya, katulad akong pera, sige lang, masaya kung basta nakatulong tayo, which is sometimes, mas malaki pa rin talaga yung ginagas natin for ourselves, for happiness and gratification, kaysa sa pagtulong natin, which is mali talaga. Ano po? Yes, kaya nga nung nabasa ko to, sister, siya, napakalaking reflection din sa aking sarili. Pero parang pareho tayo, no? Minsan si bro, nagsasabi siya, ang dami mo na namang linuto. Isang kaldero, tatatlo lang tayo. Hanggang kailan na naman kung kumaingay para to sa kapitbahay yung iba. So, parang pag nagluto ako, parang kasama na yun sa buhay ko yung magbibigay ako doon sa sister-in-law ko kasi marami akong pamangkin. So, syempre gusto ko rin na ma-sharean kung anong meron sa bahay. Kasi nakakatuwa isipin na yung mga, hindi naman natin masabi na nagugutom, pero masarap din na si-share kasi yun nga sabi ni sister siya, pangit yung nasisiraan tayo ng pagkain kasi marami parang nagugutom. Hindi natin alam, yung small gestures natin ay big deal or big help na pala sa kanya na yung sister siya. Yung akala natin ay maliit na bagay, yung pala ay pantawid gutom niya na. Baka huling hininga niya na yun pero binigyan mo ng tubig, siya ay nagkaroon pa ng panibagong hininga. So mga kabataan, sa mga parents out there, ganun din ang aming panawagan sa inyo, tulungan natin at turuan natin ang ating mga kabataan na tayo mga sarili kung paano tayo magkaroon ng selfless love. Try naman natin i-extend yung Sa ating iba mga naman, tinatangkilik, yung mga pagse-celebrate natin instead na magbongga-bongga tayong celebration. Bakit hindi natin i-try itong turn into something na para makinabang naman yung mga talagang nangangailangan. Ayan, so sister siya. So we have to cut our program because we don't have enough time. Baka may babatiin ka bago tayo mag-closing prayer. Ayan. So, muli po sa mga nanood at mga kaibigan natin na kasama sa hapong ito ay magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Next time po, mas habaan namin kasi medyo nakulangan na po kami sa oras. Ano po. So, ngayon po sa hapong ito, ayan, ikaw ba sir, may babatiin ka pa ba? Wala Maraming na. salamat, Sir Kathleen. At ayan, sabi niya, June 15, huwag ko raw kalimutan. Oo nga, chalaks. Ayan, ganito. Ate Sal, see you po sa sunod na Saturday. Magsama-sama po tayo dyan. So, ngayon po sa hapon ito, Mami Esther, magpalakas lang at nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesus ay mapa sa iyo at sa iyong kalusugan. Para po sa ating pagtatapos, Sir Ian, may babatiin ka pa ba? Gusto ko lang batiin si Ninang Villarosa. Lagi siya Oo nga nagpa-pop up sa pala. isip ko. Pag nakikita ko yung mga bulaklak natin dito, naalala ko yung mga fresh flowers niya. So, one of these Dalawin na days, natin siya. Ninang, nagsabi ako kay Alex, pag nagbakasyon si Alex, ay kami ay dadalaw sa iyo. At ito, napaka-generous naman talaga. Lahat ng meron sa bahay niya, mga puno at mga dahon-dahon at mga candy galing sa tindahan, ito naman ay si Ninang ay talaga namang generously nagbibigay parang sa lahat ata ng members o bata. Kaya shout out sa iyo, Ninang, nawa magpalakas ka at isa sa mga araw na ito, dadalaw kami sa iyo. Kaya maghanda ka na ulit na yung pansit. Ayan. Hindi magdadala. Dino-joke ko lang naman si Ninang. Okay? So, ngayong hapon po ay nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagsubaybay at tayo po ngayong hapon ay mananalangin. So, sama-sama po tayong pumikit. Ama naming banal na sumasalangit ka, ngayong pong hapon ay natuklasan namin na kung saan ang aming mga buhay at mga tinatangkilik ay lahat po ay utang namin sa inyo. Nawa gamitin namin ito sa paglilingkod po sa mga kapwa na lalo na pong nangangailangan at sa pagtatapos po ninyong gawain. Tulungan din kami mga magulang na turuan na ay mga anak na makibahagi po sa inyong gawain. Gamitin ang kanilang mga talento, ang kanilang mga financial na natatanggap at lalong-lalo na po Panginoon na ma-share po nila ang inyong mga pabalita sa pamamagitan po ng pagpapakita po ng pag-ibig po na nagre-reflect lang po dyan sa langit na inyo pong kinalalagyan. Nawa Panginoon, tulungan po ang bawat isa na malinis sa ayong mga kalikuan, nawa kami patawarin at nawa kami maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Nawa ang pagpapala ng langit ang patuloy na ibigay sa amin, lalo-lalo na po sa aming mga masugid na taga-subaybay. Tulong po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw,
Sa gabay ng Diyos siya ay tumatangla.